6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Uy, sweldo ngayon ha. At 30 ng Setyembre 2025. Ngayon po ay Martes. Sa ulo ng ating mga balita, Congressman Saldico nag-resign na bilang kinatuwa ng Ako Bicol Party List sa Kamara. ICI narekomendang kasuhan si Saldico at 17 iba pang mga opisyal ng DPWH. Naging din yung mga palpak na kontraktor na sangkot sa mga flood control scandal. Privilege speech ni Senator Chis Escudero, tinawag ni dating Speaker Martin Romualdez na recycled at DDS script lang. Dating PNP Chief Rodolfo Azurin pumalit kay Mayor Benji Galong bilang Special Advisor ng ICI. Ilang bahagi ng Metro Manila nalubog sa tubig baha matapos ang malakas na pag-ulan kahapon. LPA sa silangan ng bansa posibleng maging bagyong Paulo. Habagat matatapos na amihan magsisimula sa unang bahagi ng Oktubre. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa retali ng mga balita, may tsansa na maging bagyo ang low pressure area o sama ng panahon sa silangang bahagi ng bansa. Pag ito'y naging bagyo, tatawagin sa pangalang Paulo. Ayon sa Pag-asa, maaaring tumawid ng Luzon ang naturang LPA, ngunit sa ngayon na hindi pa ito direktang makakapekto sa bansa. Sa ngayon, sinabi ng Pag-asa, ang easterly winds pa rin ang siyang umiiral na weather system sa bansa. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, ang easterly sa magdadala ng maalinsangang panahon sa araw na maaaring magresulta ng localized thunderstorms sa dakong hapon o gabi. Ayon kay Munir Baldomero ng Pag-asa, hihina naman ang habagat sa mga susunod na araw, hudyat na unti-unti ng paglipat natin sa panahon ng amihan. Naku, malamig na. Labas nyo na inyong mga jacket, ha? Sinabi ni Baldomero na hindi inaasahang magkakaroon ng direktang epekto ang habagat sa bansa, kundi ang easterlies o ang hanging mula naman sa Pacific Ocean. Ang transition period o gradual shift ng season ay nasa magsisimula sa pagitan ng ikalawa at ikatlong linggo ng Oktubre at maaaring tumagal hanggang sa unang linggo ng Nobyembre, depende sa umiiral na atmospheric condition. Ilang lugar naman sa Metro Manila, partikular na sa Maynila at Quezon City, ang lumubog sa tubig baha kahapon to ng hapon. Matapos bumuhos ang malakas na pag-ulan, nagdulot na matinding traffic. Umabot ng above head level ang baha sa barangay Talayan sa Quezon City, kaya't kaagad na nagpatupad ang Quezon City Reduction and Management Office ng rescue operation sa mga residente sa lugar na may kalaliman ng tubig baha. Nagresulta rin ito ng pagka-stranded ang mga estudyanteng pauwi na mula paaralan sa Santo Domingo Avenue. Umabot naman ang hanggang tuhod ang tubig baha sa kahabaan ng biyak na bato na may ilang sasakyang tumirik habang ilang sasakyan din ang nilikas, inilipan na lamang sa Quezon Avenue. Mataas din ang tubig baha sa Espanya Boulevard sa Maynila, Mother Ignacia Avenue, E. Rodriguez Avenue, patungong Welcome Rotonda at Show Boulevard sa Mandaluyong City. Naging kapansin-pansin ang paglutang ng mga basura sa tubig baha sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue na nagdagdag sa pagbara sa mga drainage sa lugar. Ayun ang napala natin sa walang pakundangang pagtatapon ng basura. Magandang Umaga, Pilipinas! Samantala,
Sa iba pang mga balita, bago nga pala dito sa iba pang mga pagtalakay natin, ito muna ang good news. Ano, ha? Ito yung mga nasagap natin na mga mahalagang impormasyon. Ano, bumubuti na po ang lagay ng ating ozone layer. Yan, para po ito sa pangkalahatan sa buong mundo. Ano, ha? Sa pinakahuling ulat ng World Meteorological Organization o WMO, at iba pang pandaigdigang ahensya, nagpapakita ng magandang senyales ang ozone layer ng mundo na tila unti-unti nang naghihilom. Sa WMO Ozone Bulletin na inilabas nitong Setyembre ng taong kasalukuyan, sinasabing mas lumit na yung butas ng ozone layer noong 2024 kumpara noong mga nakaraang taon. Napaulat din ang kalakhan ng mga kemikal na nagdudulot ng pagkasira ng ozone na tinatawag na ozone-depleting substances ay napigilan ng halos 99% ang produksyon at nagpagkonsumo ng maraming bansa. Bahagi po ito ng ating pagsisikap na mailigtas ang mundo. Ano? Kung tutuloy-tuloy ito, inaasahang babalik ang ozone layer sa kalagayan nito gaya noong 1980 sa taong 2040 habang sa taong 2025 naman sa Arctic. At para sa Antarctica ay sa taong 2066. Kaya ituloy ho natin yung ating pong mga ginagawang inisyatiba para mapangalagaan ang mundo. Wala naman itong Earth tayo. Ito lang ang Earth. Ito lang po tahanan ng mga tao. Diba? Pag pumunta ka ng Mars, Mars yan ang kasama mo doon. Gusto nyo bang ganun kapapangit yung mga kikita nyo doon? Ano ha? Ayan ha. Wala pa namang ibang lugar na pwedeng pamalagian ang mga tao. Kaya mahalin ho natin ang ating mundo, magtanim ng puno, magtanim ng kawayan para sa kalikasan. Magandang umaga, Pilipinas! Umakyat pa sa 27 ang bilang naman ng mga nasawi dahil sa mga nagdaang severe tropical storm. Ito yung Nando, Mirasol at Super Typhoon, Nando nga, at saka yung Habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 4 ang namatay, kumpirmadong mga ito, habang 23 naman yung nananatiling nasa validation. 16 pa rin ang nawawala habang 33 ang sugatan. Sa kabuuan, may 3.4 million katao mula sa 16 na rehiyon ang naapektuhan ng bagyong Opong at iba pang weather system. Habang umabot naman ng 53 yung syudad at mga bayan ang nagdeklara ng state of calamity kabilang ang Masbate na itinuturing na hardest hit ng mga nagdaang bagyo. Sa ibang dagat, ganoon din. Sa mga 27 na rin po ang naitatalang namatay sa iba't ibang panig ho ng China at saka ng Taiwan. Nagsimula na mag-deploy ang Philippine National Police ng kanilang humanitarian assistance team sa Masbate. Tinagurian itong hardest hit ng bagyong Opong. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa mga LGU upang matukoy ang mga lugar na lubhang nangangailangan ng manpower para sa community rebuilding. Tiniyak din ni Nartates sa handang umalalay ang pambansang pulisya para muling makabangon ang mga residenteng lubhang napinsala ng naturang bagyo. Una na ipinag-utos ng Acting PNP Chief ang pagtulong ng mga pulis sa road clearing operation para masiguro ang mabilis na transportasyon ng mga relief goods at iba pang tulong na nanggagaling sa pamahalaang nasyonal. Fully operational na rin ang Masbate Airport matapos mapinsala ng bagyong Opong. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, handa na muling makapag-accommodate ng flight ang naturang paliparan kasunod ng ginawang matinding restoration work. Bukod dito, may temporary roofing na rin, meron ng clearing at safety measures at na-restore na rin ang supply ng kuryente, diyan din ang internet connectivity. Ngunit bagamat fully operational na, sinabi ng CAAP na ang resumption ng mga flights ay nasa discretion pa rin ng mga airlines. Una nang iniulat na nagtamo ang Masbate Airport ng kabuang pinsalang nagkakahalaga ng 10 million pesos hanggang 15 million pesos dahil sa pagkagupit ng bagyong Opong. Posibleng abutin pa ng isang buwan bago tuloy ang maibalik ang supply ng kuryente sa lalawigan naman ng Masbate. Ayon sa Masbate Electric Cooperative o Maselco, ito ay dahil sa 40% ng kanilang distribution lines ay napinsala ng bagyong Opong. Target ng Maselco na unahin ang pagsasaayos ng linya ng kuryente sa Masbate City sa loob lamang ng isang linggo. Para naman sa ibang apektadong lugar, maaari niyang magtagal ng isang buwan ang power restoration depende sa tindi ng pinsala. Iginita Maselco na antala ang kanilang evaluation sa mga sinalantang lugar dahil sa mga harang sa daan at iba pang hamon kasunod ng pananalasa ng bagyo.
Nasagip naman ang 2 menor de edad na babae habang arestado ang 3 bugaw sa magkakahiwalay na operasyon sa Toledo City sa Cebu. Nadakip sa isang KTV bar sa Barangay Poblasyon ang 26 anyos na babaeng suspect dahil sa pambubugaw ng 15 anyos na dalagita kapalit ng halagang 2,000 piso. Sa hiwalay na operasyon, na aresto naman sa isang motel sa Barangay Luray ang mag-live-in partner na nambubugaw ng 17 anyos na dalagita sa halagang 2,000 pesos. Tumaas na, no? Di ba dati, sinasabi ni 1,500, 2,000 na ngayon, ha? Huli pa rin kayo, mga minor de edad yan, mga loko kayo. Itinurn over ang mga biktima sa City Social Welfare and Development Office habang naharap naman sa kasong human trafficking in person ang mga suspect. Paibuntag sa atong mga tagpaminaw diyan sa Sugbo, maigaga sa mga kuturanda na sa Negros. At maganda umaga sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City. Nagbigay naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR sa National Bureau of Investigation ng 50 million pesos na financial assistance para palakasin ang kanilang paglaban sa illegal gambling, kabilang na ang pinagbabawal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na hanggang ngayon namamayagpag pa rin sa iba't ibang panig ng kapuluan. Suportado ito ng mga lokal na opisyal, ng mga barangay kapitan ay susme. Ang suporta ay ginawa sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng PAGCOR Chairman at CEO na si Alejandro Tenco at NBA Director Jaime Santiago sa PAGCOR Office sa Pasay. Sa MOA signing, sinabi ni Chairman Tenco na nagbigay ang PAGCOR ng inisyal na 25 million pesos sa NBI noong pang September 29. Kumakatawan ito sa unang bahagi ng tulong upang masugpo ang illegal gambling. Ang nasabing halaga ay gagamitin naman sa pagkain at mga gastusin ng mga POGO detainees at pagsuporta sa mga legitimate operations ng NBI laban sa illegal na gambling activities. Malagod naman tinanggap ni Direktor Jimmy Santiago ang tulong ng PAGCOR na magbibigay daan sa ahensya na palakasin ang kanilang kampanya laban sa iligal na mga pogo at iba pang labag sa batas na gaming activities. Sinabi ni Chairman Tenco at Santiago na ang partnership ay nagpapatunay ng kanilang tungkulin na itaguyod ang batas at protektahan ang mamamayang Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Para sa mga nag-aabang, 4,000 na ang premyo ng ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ano yung bagay na yan ay dinidikit na basta ito usually ginagawa sa bahay, sa opisina, ayan ha. Sige, ano yung dinidikit? Para mas malapit-lapit yung clue, baka kung ano-ano dikit nyo eh. Something na ginagamit para lumiwanag. Ayan ha. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong share badge. Ayan ha. So habang kayo po naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan kung ano ang ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today ha. Bantayan lang sa bandang hapon, baka biglang bumuhos ang ulan. Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and semblon cotton. Gawa po ito ng ACS. Binayaran talaga ng tig 3,000 piso ang mga nanggulo sa anti-corruption protest noong September 21. Itong kinumpirma ni PNP PAO Chief Brigadier General Randolph Tuanyo matapos iulat ni Interior Secretary John B. Cribulia na nirecruit online ang mga nanggulo. Karamihan sa mga ito ay mga minor de edad. Sinabi ni Tuanyo na tinutukoy na nila ang pagkakakilanlan ng mga personalidad na nasa likod ng pagbabayad sa mga nagrayot. At isa sa mga anggulong tinitingnan ay ang pagkakasangkot ng isang rapper at isang negosyante. Matatandaan na 242 individual ang naaresto sa nasabing insidente noong trillion peso March. 6 na po sa mga ito minor de edad.
15 sa mga ito ay dinala sa Boys Town Youth Reception Center habang 45 ang nasa Intervention Center. Formal nang binuksan ang 6 na palapag na San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Barangay Panghulo, Malabon na may 200-bed capacity at nasa Level 2 status ng Department of Health. Sa ilalim ng Level 2 ang San Lorenzo Ruiz General Hospital na hindi na lamang magsisilbing pasilidad para sa basic health care service, kundi meron na rin general medicine, pediatrics, anesthesiology, surgery at obstetrics and gynecology. Kompleto rin ito sa mga pasilidad at kagamitan gaya ng mga operating room, labor room, intensive care unit, surgery, consultation room, emergency room at may maluwag pang labi. At higit sa lahat, ang ginagamit dyan family alcohol. Kaya sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan o yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRE chibuk na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mag-showbiz muna tayo. Isyang hiwalayan ng mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna. Sumiklab na naman. Dahil po kay Zian Gasa, may blind item. Si Zian. Alamin natin ang balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ayaw pa rin talagang tumigil ang isyong hiwalayan ng mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna. Pinatulan nito ng mag-asawa at nagbigay ng magkahiwalay na reaksyon kaugnay dito. May inilabas kasing blind item ang vlogger na si Christian Gaza na magkahiwalay na nga raw itong kilalang mag-asawa. Obvious na sina Derek at Ellen ang tinutukoy. Kaya naglabas nga ito si Derek sa kanyang Instagram story na sinabi niyang hindi totoo itong ikinakalat ni Gaza. Si Ellen naman ay pinaglalaroan na lang niya sa kanyang IG story na sinabi niyang sumasakit ang ulo niya sa fake news na kumakalat. Sinabi pa kasi ni Gaza sa kanyang blind item na kaya hindi raw pinakasalan ni actress ang dating karelasyong aktor dahil hindi naman ito kasing yaman ng aktor na pinakasalan nito ngayon. Si John Lloyd Cruz naman ang tinutukoy nitong hindi mayamang karelasyon at pinaglaruan lang ito ni Ellen. Nakakaintriga kasi ang magkakahiwalay nilang post sa social media at hindi sila nagpo-post na magkasama. Nasa Japan ngayon si Derek, hindi kasama ang pamilya niya. Si Ellen naman ay nandito lang kasama ang 2 nilang anak. Kaya kapag nandito naman si Derek ay ang anak nila ni Ellen na si Lily ang ipinopost lang nito na kasama niya at wala si Ellen. Kaya tuloy ay napapagdudahan sila. Pero mariin nilang itinatangging magkahiwalay na sila. Maaring may pinagdaanan at nagpapalamig lamang pero hindi raw talaga magkahiwalay. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, Gorgie. 25, makalipas ang alas 4 na umaga. Teka. 25 pa lang pala. Hindi na ba? Pinag-aaralan na ng gobyerno na itaas ng hanggang 35% ang taripa sa bigas oras na matapos ang kasalukuyang import ban. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., tinutukoy na nila ni Finance Secretary Ralph Recto at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go kung magkano ang dapat na maging taripa. Kabilangan niya sa kanilang ikinukonsidera ay 20%, 25% hanggang 35% na rice tariff. Umaasa ang kalihim na makabubuo sila ng desisyon bago matapos na ang ipinatutupad na import ban. Nagugat ang hakbang sa pag-aray ng grupo ng mga lokal na magsasaka dahil sa murang presyo ng imported na bigas na nagpababa sa farm gate price ng lokal na palay ng hanggang 10 pesos per kilo. May ibang lugar 8 pesos na lamang ho ngayon. Lalong-lalo na yung mga walang pasilidad para magpatuyo.
Inihayag naman ng Agriculture Secretary Francisco Laurel na nakatakdang maglabas ng executive order ang Pangulong Bongbong Marcos para sa emergency na pagbili ng mga palay. Bibilhin ito ng gobyerno ha. Layunin ay mapatatag ang presyo, bunsod na rin ang masamang panahon at panahon pa ng tag-ani. Ang mga dahilan kung bakit humina ang epekto ng 2 buwang rice import ban. Sa isang pahayag sa sideline ng 2026 budget debate sa Kamara na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa. Sabi ho ng isang nakakausap natin kanina, puyat na sila. Antok na. Nandun pa rin ho sila, dinideliberate ang budget ng DPWH. Inilarawan ni Secretary Chu Laurel kung paano muling sumadsad ang presyo ng palay sa mga nakalipas na araw. Sinabi nito ang farm gate price ng palay ay mabilis na umakyat ng 14 pesos per kilo ilang linggo matapos ay ipatupad ang import price na nagsimula ng September 1 mula 8 to 10 pesos per kilo. Sinabi nitong pagkatapos na magsimula naman ang anihan, muling bumagsak ang presyo katulad ng bago ipatupad ang import ban sa ilang bahagi ng Northern Luzon kung saan napinsala ng mga ulan at mga pagbaha ang mga pananim at naiulat na bumagsak din ng hanggang 6 na piso per kilo ang basang palay. Kasi nga po, walang bilaran eh. Kaya naman, sabi po ni Secretary Laurel, ito'y lubhang nakakaalarma. Ang bawat isa sa DA ay nagtatrabaho kasama ang Pangulong Marcos. Nagtungo sila ng Northern Luzon at dito nila napagdesisyonan ng naturang hakbang. Kabilang sa mga binabalangkas na hakbang ay pagpapalawig ng import ban ng hanggang 30 araw pa, pagnatatag ng palay floor price, paghahanda ng executive order upang itaas ang taripa ng bigas na kasalukuyan na sa 15%. Pagkatapos ng ban ay ipatutupad ito. Pagbabawal sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na mga government units na bumili ng imported na bigas. Naku, yan ang tama, ano ha? Gumawa ng emergency purchase ng palay sa pamamagitan ng National Food Authority at pagbibigay ng permiso sa NFA na umupa ng mga pribadong bodega upang mapalawak pa ang kanilang pag-iimbak. Sa kanyang kapasidad bilang NFA Council Chair, sinabi ni Secretary Laurel, inaasahan ng ahensya na makakabibili ng basang palay sa presyong 17 pesos per kilo sa ilalim ng Emergency Purchase Plan. Nako, tama ho ito. Dahil ang dami na naman mga pumapapel na nagmamagaling pagkatapos bibilhin ko na rin ng 10 pesos per kilo, ano ha? Isinasangkalan ng mga LGU. Tapos ipapasa lang naman pala sa mga trader. Kaya kalaunan, sila nang magbebenta sa mas mataas na presyo. Yung mga LGU dapat talaga pumasok na muna ha? Sa eksena nang saging matulungan ho ninyo ang inyong mga constituents. Maganda umaga, Pilipinas! Majority Floor Leader ng Bangsamoro Transition Authority naglabas ng madamdaming reaksyon kaugnay ng naging joint statements na inilabas ng mga commanders ng MILF at BIAF. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Matapos maipahayag sa publiko ang joint statements ng mga MILF-BF commanders na kumukundina sa naging pahayag ni MBHTE Deputy Minister Milling laban kay BARM ICM Abdul Rauf Makakwa sa kanyang Facebook page, agarang nagpahayag ng kanyang reaksyon si BTA Majority Floor Leader MP Attorney Lanang Ali Jr. Anya, bagamat iginagalang niya ang mga lumagda sa joint statements, dapat rin anong magiging balanse ang pagtindig ng mga MILF commanders sa samut-saring isyong paulit-ulit na paninira laban kay MILF Chairman Ahod Alhaj Murad Ibrahim at sa Central Committee sa social media. Sa pahayag ni Member of Parliament Attorney Lanang Ali, marami rin umano ang mga paninira na lumalabas sa social media laban sa MILF at kay Alhaj Murad Ibrahim. Sana maglabas din umano sila ng written joint statements sa social media bilang pagbibigay galang at pagkilala kay Chairman Alhaj Murad Ibrahim bilang Commander-in-Chief ng MILF. Sa public statement na ito ni MP Attorney Lanang Ali, ang reaksyon niyang ito ay sa layuning ipakita lamang umano ang matatag at nagkakaisang suporta ng lahat ng miyembro ng MILF sa pamunuan ni Chairman Alhaj Murad Ibrahim, lalo na't may grupo manong banta sa pagkakaisa ng MILF.
Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, di sa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Shukran, June. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30 mga misis, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampanambut ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga po sa mga taga-lalawigan ng Quezon. Buenos dias, Zamboanga. Isang pulis ginagamot sa ospital ng Ormoc City matapos na rumisponde at humingi ng police assistance. At tinagapan na ito ng suspect. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang miyembro ng PNP ginagamot sa ospital matapos tagain ng rumisponde ito sa siyudad ng Ormoc. Kinilala ng Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Ang biktima si Patrolwoman Jan Liari Adura na sa wastong taong gulang nakatalaga sa Ormoc City Police Station 2. Ang biktima ay rumisponde sa tawag ng mga residente dahil ang suspect may itak, nagbabanta sa mga dumadaan na residente at nagpapanik. Ang mga ito, nagresponde ang kapulisan kung saan ang biktima ay pinakalmang suspect. Imbis na tumigil ay inatake pa ang pulis at tinagas sa mukha, tinamaan at itinakbo sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Naresto naman ang suspect at nasa custodial facility na ng Ormoc City PNP. Binisita naman ito ni General Capoy ang biktima at binigyan ng medalya ng sugatang magiting na pulis na itinaya ang buhay niya sa tawag ng kanyang tungkulin. Nagbigay din ang police official ng financial assistance sa naturang pulis para sa mga bayarin sa ospital. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Naku, naputulan ng tenga. Hindi, iba naman to, tinaga din. 32 anyos na lalaki, tinaga, naputulan ng tenga. Yan po sa Orani, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Naharap ngayon sa kasong frustrated murder ang isang lalaki matapos tagain nito ang kanyang dating kaalitan sa Dampalito, Barangay Tapulaw, Orani, Bataan. Sa ulat ng pulisya, ganap na alas 11:50 ng gabi nang maganap ang pananaga sa biktimang kinilalang si Danilo Carion Peña, 32 anyos, residente ng Barangay San Pedro Hermosa, Bataan. Kinilala ang suspect na si alias Poroy, 48 anyos, residente ng Dampalito, Barangay Tapulaw, Orani, na agad ding naaresto sa sinagawang follow-up operation ng mga tauhan ni Orani Police Chief Police Major Patrick Carlo Balcanao. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na may matagal ng alitan ang biktima at ang suspect. At bago ang insidente ay nagbanta umano si Poroy na papatayin ang biktima. Sa mismong lugar ng pinangyarihan, biglang sumulpot ang suspect mula sa isang iskinita habang armado ito ng patalim at agad ditong tinaga ang biktima. Dahil dito nagtamo ng malalim na sugat si Peña at naputol pa ang bahagi ng kaliwang tenga nito. Agad siyang isinugod at kasalukuyang nagpapagaling sa Orani District Hospital. Samantala nakakulong na ngayon ang suspect sa detention facility ng Orani Municipal Police Station at kakasuhan ng frustrated murder. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Abot naman ang 18.7 million pesos na laga ng smuggled na masigarilyo ang nasabat sa maghiwalay na anti-smuggling operation sa Western Mindanao. Partikular na ng Naval Command doon, yung Western Mindanao Naval Command sa Basilan at Sulu. Sa ulat ni WMNC Commander Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., naharang ng Naval Task Force 61 ang mga smuggled na sigarilyo sa Panducan Island mula sa isang motorized boat. Kabilang dito ang 2.7 million pesos na laga ng smuggled na sigarilyo na naharang ng mga Navy personnel na sakay ng BRP Hermenegildo Yurong noong linggo sa bayan ng Haji Mutamad na may kabuang 440 master cases.
Nasa pangangalaga na ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang puslit na sigarilyo at nakatakdang wasakin. Ayon naman kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bahagi ang nasabing hakbang sa pinaigting na operasyon ng BOC at ng Philippine Navy para sa paglaban sa smuggling sa mga coastal waters ng Pilipinas. Epektibo na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kamagkahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis halos sa piso o 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. May 20 centimos namang tapyas presyo din sa kada litro ng gasolina. Ito ng kauna-unahang rollback sa gasolina matapos ang 6 na linggong sunod-sunod na price increase. Aarangkada ang panibagong price adjustment na karamihan ng mga oil company ngayong alas 6 ng umaga. Nananawagan naman si Senator Bongo sa pamahalaan na i-reallocate ang bahagi ng flood control budget para ayusin ang hindi pa nababayarang social pension ng mga kwalipikado ngunit wait-listed na mga indigent senior citizen sa bansa. Ginawa ni Guo ang panukala sa gitna ng nabunyag ng mga anomalya sa mga substandard at mga ghost flood control projects na pinagkakitaan lamang ng iilan sa halip na mapakinabangan ng mas malaking populasyon. Ayon kay Senator Guo, libo-libong matatandang Pinoy ang kwalipikado na sa ilalim ng batas na isa siya sa mga nagka-author. Ngunit nananatiling nasa waitlist pa rin ang ating mga lolo't lola. Hindi pa nakatatanggap ng kanilang buwan ng pensyon. Nagbabala si Senator Go na habang tumatagal ang mga pagkantala ay mas nabibigo ang gobyerno sa tungkulin ito na tulungan ang pinaka-most vulnerable sector ng bansa. Paalala pa ng Senador ang monthly social pension para sa mga indigent seniors ay ginagarantihan ng Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010. Siguro rin ang co-author ng Republic Act 11916 na nagpapataas ng social pension ng mga indigent senior citizen. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, sa ating mga kababayang nandyan po sa ibang dagat at nagbabalak na bumalik ng Pilipinas, magbabakasyon man o kaya for good. Kung magpapasalubong ho tayo, wag ng imported na tsokolate. Meron tayong ipinagmamalaking tangerine chocolate. Yan po ay produkto, brand ng mga magnaniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Meron hong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials ng mga variants na yan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, habang tinatangkilik natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Magbibili kayo ng imported, gagamit kayo ng dollar. Alam ba ninyong humina pa ang halaga ng piso? Sa nakaraang pagsasara sa 58.14 ng palitan ng piso kontra dolyar kahapon, nagsimula ito sa 58.1 noong Biyernes. Samantala, tumas din sa $1.474 billion ang trading volume mula sa dating $1.379 billion. Sa tala ng think tank Capital Economics, ang piso ay pasok na sa worst performing emerging market currencies noong nakarang linggo. Lupit magsalita naman itong Capital Economics. Kasama ang Indonesian Rupiah, South Korean Won, Israeli New Shekel at ang Thai Baht. At least, hindi naman pala tayo nag-iisa. Marami naman pala tayong poor performer. Maganda umaga, Pilipinas! Itinanggi naman ang Land Bank of the Philippines na may irregularidad sa kanilang proseso ng cash withdrawals. Ito matapos mapaulat sa mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa anomalyang plant control projects na may malalaking cash withdrawals sa kanilang mga kontraktor ng Department of Public Works and Highways.
Sa kanilang pahayag, iginiit ng Land Bank na lahat ng transaksyon ay isinagawa alinsunod sa umiiral na batas at mga regulasyon sa pagbabangko at ang pondo ay mula mismo sa Department of Budget and Management. Inilabas naman ito sa pamamagitan ng General Appropriations Act. Paliwanag pa ng Land Bank, bahagi ng regulasyon ng DBM at ng Bureau of Treasury ang pag-obliga sa mga kontraktor ng gobyerno na magkaroon ng account sa mga institusyon gaya halimbawa ng Land Bank para makapag-release ng pondo. Sinabi pa ng Land Bank, mahigpit nilang sinusunod ang Know Your Client Protocols at Anti-Money Laundering Act kung saan automatikong inire-report ng AMLAC ang lahat ng mga withdrawals na nagkakahalaga ng ₱250,000 o 500,000. Iginit din ng Land Bank, wala silang legal na kapangyarihan para pigilan ang disbursement na itinalaga ng gobyerno at nakahanda naman silang makipagtulungan sa anumang investigasyong gagawin. Taiwanese national na illegal na nakapasok sa bansa natimbog sa Baguio City. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat Romy. Natiklong isang Taiwanese national sa Baguio City matapos na illegal na nakapasok sa Pilipinas ayon sa Bureau of Immigration. Nakilalang dayuhan na si Cheng Ching-Fang, 69 na taong gulang. Ayon sa Bureau of Immigration, natimbog si Fang sa Santo Tomas Road, Green Valley, Dontogan, Baguio City. Batay sa report, tinamin naman ng dayuhan na nakapasok ito sa Pilipinas noong nakalipas na taon sa pamagitan ng backdoor road sa Tawi-Tawi. Ilan ding dayuhan ang nadakip dahil sa pagtangkang pumasok at lumabas sa Pilipinas sa pamagitan ng illegal na paraan. Ayon sa Immigration Bureau, pinapaniwalang sumakay ang Taiwanese national sa bangka mula sa Malaysia bago nakapasok sa Maynila na hindi sumasailalim sa immigration inspection. Dahil dito nagbabala ang ehensya sa mga dayuhan laban sa mga pamamarang illegal na pagpasok sa pamagitan ng pagpapatupad ng mga patakaran na naayon sa direktiba ng kasalukuyang administrasyon. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga, walang sasantuhin ang Public Works and Highways sa investigasyon sa mga maanumalyang plant control project sa bansa. Ano man ang posisyon sa gobyerno ng sinumang masasangkot. Itong tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon matapos matuklasan ang mga maanumalyang plant control project sa Davao Occidental, La Union, Baguio City, Maynila at Quezon City. Ulitin natin ha, Davao Occidental, yung pong may problema. Pati din ang kalihim na magiging mahabang investigasyon lalo na't marami ang mga substandard at mga ghost project. Matatandang hindi napigilan ni Dizon ang mapamura sa matinding galit. Sa nabistang ghost flood control project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, na nabayaran na ng 96.5 billion pesos, makarang indeklarang tapos na noong pang 2022. Ngunit nandak na niya, tila nagsisimula pa lamang itong gawin. Nababahala na ang mga netizen sa kalusugan at mental health ni Public Works Secretary Vince Dizon sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control project. Sa isang viral photo ni Dizon sa social media, ikinumpira ang dalawang magkaibang larawan nito bago siya naging kalihim ng DPWH. At ngayon sekretary na siya, nga, kitang-kita. Hindi na maasikaso ni Secretary Vince na mag-ahit. Ano ha? Sa larawan, tila tumanda sa stress ang kalihim dahil sa sunod-sunod na katiwalian mga ghost at substandard na mga flood at infrastructure project na kanyang natuklasan na kinasasangkutan din ng ilang mga opisyal ng DPWH. Maraming netizen ang humangat ng sasabing patunay ito na talagang nagtatrabaho ng maigi ang kalihim para mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian sa mga proyekto ng DPWH. Ilan naman ang nagkomento na matinding stress ang nararanasan ngayon ni Dizon dahil tila pasan niya ang problema ng buong Pilipinas. Sino nga naman ang hindi masasakit ang ulo? Nakikita mong bumabaha ang mga lugar pagkatapos yung flood control project pala ay nakulimbat lang. Ano ha? O, pagkatapos meron pang mga pagdinig na ginagawa sa Senado. Ano? Kita ho ninyo na madaling araw na nandun pa ho sa Kongreso. Dinidepensa ho yung kanilang budget para next year. Tapos haharap sa mga senador na mag-iimbestiga na kung ano gusto nilang marinig, yung gusto nilang itanong. Pagka nagpapaliwanag ka, wala ka mapuntahan. Hindi ko sinasabing napakabuti ho ng lahat ng mga opisyal ho ng DPWH, pero hayaan nyo namang magtrabaho yung iba. Ano ba?
Nakakadungkot lang po, ano ha? Gaya halimbawa nitong desisyon na natin. Pangalanan na natin si Senator Risa Ontiveros, di ba? Pagka humarap ka sa hearing, halatang-halata mong one-sided yung reasoning na gusto niyang mangyari, ano ha? Bakit mo i-insist yung posisyon mo sa iyong limited understanding? Tingnan mo na muna yung program of work. Ngayon, doon ka bumase. Hirap dun. May mga eksperto naman dun na po pwede magpaliwanag, ano ha? Nang sa gayon maintindihan ho ninyo kung within the scope of program of work yung ginagawa. Senator Risa, yung bang program of work noong insertion ho ninyo ng flood control, natingnan din ho ba ninyo? Di ba? Napakahirap po niyan dahil sa baka ho mamaya sa halip na mabigyan natin ng tamang direksyon, magkawindang-windang pa yung ginagawang mga investigasyon. Ayan na. Ito, gaya halimbawa nito. May mga farm-to-market roads din pala ang Department of Agrarian Reform na dapat ding masilip. Governor Harrison Chuan, kinausap naman ang residente ng Island Municipality ng Kapul sa Northern Samar, kabilang kasi ito sa pinaka-naapektuhan ng Bagyong Opong upang alamin ang kanilang pangangailangan. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Matapos na magtungo sa bayan ng San Vicente, si Governor Harrison Chuan upang magatid ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Opong kung saan ang nasabing bayan ay isa sa Island Municipality na pinakapiktado ng bagyo, ay pinuntahan na rin kapon ni Governor Chuan ang isa pang Island Municipality ng Northern Samar na sinalanta ng Bagyong Opong, ang bayan ng Kapol. Kasama sa mga nagtungo doon ang iba't ibang opisina ng gobyerno at tinihati ng initial relief operations. Kinausap naman ni Governor Chuan ang apektadong residente upang malaman din ang iba pang pangangailangan ng mga ito kung saan handang tumulong ang provincial government. Samantala, dumiretso na rin ang isa pang team doon pa rin sa bayan ng San Vicente upang ihatid pa rin ang karagdagang tulong ng mga shelter kits, food packs at iba pang mga pangangailangan ng mga biktima. Nagtulong-tulong ang provincial government at iba pang opisina ng gobyerno upang maibigay ang tulong sa mga sinilantaan na nasabing bagyo. Nandoon naman ang PNP Northern Samar na nagbigay ng security para sa ipinamahaging ayuda. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostream plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, hindi yung mga nire-relay ng kung sinong marites, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostream plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. At yan din po responsable sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong po ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Amesco Drug, Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Ayan ha. Tsaka pagka ngayon tayo bibili, ito yung good news. Pero kung may mga concerns pa ho kaya, dito kayo tatawag. 0931-033-2871 para ho masagot na kaagad ng mga dalabhasa ang inyong mga katanungan. Ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 pesos na Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Binatikos ni Senator Francis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na niya'y nasa likod ng isang scripted farce para ilihis ang galit ng publiko hinggil sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal.
Iginit ni Escudero na ginagamitan niya ni Romualdez ang fall guys ng mga senador habang pinoprotektahan ng ilang kongresista na manoy sangkot sa anomalya. Matatandang inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban kina Escudero, Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada at dating Senador Bong Revilla. Ngunit kapansin-pansinan niya, hindi kabilang si Romualdez sa mga kasuhan kahit may mga testimonya na nagsasabing 35 maleta ng pera ang nadala sa kanyang bahay batay sa naging pahayag ni dating Marine Master Sergeant J. Guseta. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Maganda umaga, Pilipinas! Sumiklab nga ang World War sa pagitan ni na dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagugat ito sa privilege speech Escudero na inaakusahan si Romualdez na nasa likod ng sarswela sa mainit na isyu ng kamalyan sa flood control projects. Tinawag ni Romualdez ang privilege speech Escudero na recycled accusation, walang bago, walang katotohanan at DDS script lamang. Inakusahan ng Sorsogon Senator ang dating Speaker na ginamit ang pondo na for later release ng mga mababatas upang isulong ang impeachment case laban kay BP Inday Sara. Sa kanyang statement, sinabi ni Romualdez na ang speech ni Escudero ay hindi expose kundi isang diehard Duterte supporter script pa. Hinamon din ito si Escudero na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya at huwag manisin ng iba. Kung gusto talaga niyan itong ng tunay na pananagutan sa presinto na siya magpaliwanag. Giniit pa ni Romualdez sa malinaw ang katotohanan, ang talumpati ni Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon, ang kanyang pansariling interes, plano sa politika sa 2028 at pagpapakita ng katapatan kay BP Inday Sara. Tiniyak naman ang dating Speaker na handa siyang makipagtulungan sa isang impartial investigation dahil wala siyang itinatago. Tumanggap ang manaw ng kickback si dating Speaker Martin Romualdez hindi lamang sa flood control project kundi maging sa illegal gambling. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi na siya nabigla sa lumutang na may impormasyon kaugnay na malay-maletang perang idinideliver kay Romualdez. Iginiit ni BP Inday Sara nang maupo siyang Vice Presidente ay naririnig na niya ang naturang usapin ngunit ngayon lamang ito na isiwalat sa publiko dahil meron ng tumatayong testigo. Tahasang pang sinabi ni BP Inday Sara na bukod sa flood control at illegal gambling, marami pang kinasasangkutang katiwalian ng dating House Speaker. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. Sino po sila? So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Reforma para naman sa 2026 national budget tiniyak ni Senate President Soto sa gitna ng kontrobersiya ng mga insertion at flood control scandal. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Rich 28. Raymond, good morning.
Kaisa ang Senado sa naisin ng ating mga kababayan dapat ay transparent sa paghahanda sa national budget. Ito ang binigyang katiyakan ni Senate President Vicente Tito Soto III kasunod na mga kontrobersiya sa 2025 budget insertion at ghost flood control projects. Ayon kay Soto, gumagawa na sila ng mga hakbang upang maprotekta ng pera ng taong bayan. Kasama na dito ang kagustuhang dapat ay naka-live stream ang bawat proseso sa 2026 national budget. Una nito pinaliwanag ng Pangulo ng Senado ng mga individual at institutional amendments na tinawag na insertion ay hindi masama dahil ito ay nakabatay sa kahilingan ng mga barangay, bayan, distrito o probinsya na hindi makakuha ng endorsement sa kanilang Regional Development Council. Kalimitan nito ay makaragdagang classrooms, kalsada at tulay sa mga liblib na mga lugar. Aminado si Soto na ang hindi magandang tingnan ay kung pakikialaman pa pati ang implementasyon ng proyekto na dapat responsibilidad na ng implementing agency. Narito si Senate President Tito Soto. Rest assured that for the 2026 budget, the Senate will institute changes for greater transparency, people's participation, and accountability. That is the reason that we have included live streaming in all the steps of the budget process. The Senate is one with the nation in ensuring that the taxes paid by the public will be used correctly. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Raymond. Nagbitiw na bilang kinatawan ng Bicol Party List si Representative Saldi Co. Kasunod dito ng pagkakadawit ng pangalan niya sa mga manumalyang plant control project. Sa isang pahayag, sinabi ni Ko na hindi naging madali ang desisyon para sa kanya, ngunit ito ang mas makabubuti para sa kanyang pamilya at mga taong kanyang pinaglilingkuran. Si Ko ay nagsilbing chairman ng House Committee on Appropriations na may malaking papel sa pagsusuri at pagpasa ng pambansang budget. Una nang inalis ng Philippine National Police ang security detail ni Ko bago ang kanyang immediate irrevocable resignation. Samantala, sinabi ni Ko na mag-aanunsyo na ang Ako Bicol Party List na sa masusunod na araw kung sino ang papalit sa kanya bilang kinatawan ng grupo sa Kongreso. Ikinagulat naman ni House Speaker Bonji D ang biglang pagbibitiw bilang kongresista ni Saldi Co. Ayon kay Speaker D, plano sana nilang suspindihin ang dating kongresista bilang paunang parusa sa ginawang investigasyon sa anomalya ng flood control project at pagliban nito sa Kamara. Iginit ni D, dapat mapabalik ng Pilipinas at mapanagot si Co. Pero ipinapaubayan na niya sa Department of Justice at sa Independent Commission for Infrastructure kung ano ipapataw dito sa gitna ng kinakaharap nitong mga aligasyon. Hindi naman daw sapat yung resignation lang. Itong iginiit na botas sa Representative Dovi Chanco, kasunod ang pagbibitiw ni Saldi Co bilang kongresista sa gitna ng mga aligasyon ng pagkakadawit sa kanya sa flood control project. Punto ni Chanco, kung hindi haharapin ni Co ang mga aligasyon at magtatago na lamang abroad, pwedeng sabihin guilty na siya sa mga akusasyon. Deserve din na niya ng mga Pilipino ang sagot sa mga aligasyon na ipinupukol sa kanya at dapat siyang umuwi ng Pilipinas para sagutin ang lahat ng mga paratang. Sinabi pa ni Chanco, hindi dapat matapos sa resignation at statement ang hakbang ni Co at hindi rin naman tama na ang dating kongresista ang nagdidikta kung kailan siya uuwi. Ipinapaubayan na ng Kamara sa Department of Justice ang aksyong gagawin sa resigned Congressman na si Saldi Co. Ayon kay House Speaker Faustino D, wala na sa jurisdiksyon ng Kamara ang gagawing hakbang kay Co dahil nag-resign na ito. Panawagan naman ni D kay Co, bumalik na ng Pilipinas para harapin ang mga alegasyong ibinabato laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Sana i-suspend namin si Congressman Saldi Co. At kung hindi pa rin siya makikipag-cooperate hanggang umabot na ma-expelled. Pero nagain nga ng kanyang resignation. Kaya ang tingin namin dito ay bahala na ang Department of Justice at ganoon din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Saldi Co.
Diyos marhay nga sa mga kababayan natin yan sa Bicol na wala ng karapatan o restriksyon ng House Ethics Committee na maimbitahan ang dating ako Bicol Representative na si Saldi Co sa mga pagdinig ng komite. Ito naman ang sinabi ng Ethics Committee Chairperson na si Congressman J.C. Abalos matapos na mag-resign bilang kongresista si Co sa harap ng mga paratang na ibinabato tungkol sa mga flood control project. Yan kailangan pa rin na niyang harapin ni Co ang mga alegasyon lalo't seryoso ang mga paratang. Malacanang tiniyak naman ang mahigpit na pangangasiwa sa 2026 budget. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Makaasa ang publiko na mahigpit na tututukan ng gobyerno ang pagbalangkas sa 2026 national budget. Ang pagtiyak ay ginawa ng Malacanang sa gitna ng mga puna na ang 2025 budget ang most corrupt na pondo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung mayroong magkakamali sa gagawing budget sa 2026 ay kanya itong ibivito. Sabi ni Castro, dahil sa mga nangyayari ngayon ay makasisiguro ang taong bayan na magiging maayos ang pambansang pondo sa susunod na taon. Hindi anya pahihintulutan ng Pangulo na maulit ang maanumalyang mga proyekto. Una nang inanunsyo ni Pangulong Marcos ang reallocation ng higit 255 billion pesos na pondo mula sa DPWH tungo sa mga programa ng ibang ahensya, kabilang ang edukasyon, kalusugan, agrikultura at social services. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. At bago tayo mag-break, alamin muna natin ang presyo ng gulay sa may Port Avenue Market sa Caloocan. Naku, tumataas na naman ang presyo. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Bahay po taga Kuya Angel. Ngayon pa lamang ay nagsitaasan na itong presyo ng ibang gulay dahil nila Kuya Angel ay yung bagyong pinanggagalingan ng mga supply ng gulay. Itong siling labuyo ay may 200 pesos na itong nakaraan. May umabot ngayon ng 500 pesos. Yung siling panigang ay 250 habang itong kamatis ko Angel pumalo na ngayon ng 200 pesos bawat kilo. Yung palaya ay 160. Kalabasa bumalik sa dating 70 mula sa dating 40. Ang labanos ay 120. Ang talong 180 hanggang 120, ang luya 150. Sibuyas naman ay pumalo ulit ng 180. Ang bawang ay 160, ang sayote ay 100 at yung maliliit ay merong 70 pesos. Habang itong carrots, pumalo na rin ng 300 pesos, 120 ang repolyo. Habang itong sale, itong pechay bagyo at pechay Tagalog, parehas na 100 to 120 bawat kilo. Ang patatas naman ay 60 pesos o 160 pesos. Habang itong bagyo beans ay 140. Ang broccoli umabot na ng 300 pesos. Ang silimako pa naman ay 600 at 400 naman yung maliliit. Samantala yung presyo naman ng baboy, hindi pa rin nagbago ko Angel dahil napanatili dito sa kanyang presyo 360, pork chop, giniling 360, ang pata, ulihan at unahan 340 at ang liempo naman ay 400 pesos. Nasa 220 pa rin ng kilo ng manok. Habang itong presyo ng kambing ay 500, ang baka ay 450. Sa presyo naman ng isda, ang bangus ay natiling mataas pa rin dahil nasa 320, 300 ang galunggong, 220 ang yellow bean. At yung tilapiyang Batangas ay 160 to 180 at 140 naman hanggang 150 ang tilapia galing ng Bulacan at Pampanga. Sa presyo ng bigas, mula 35 hanggang 80 pesos bawat kilo at yung malagkit 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo. So yan ko yung ating price monitoring report mula pa rin dito sa Port Avenue, dito pa rin sa Grace Park, Caloocan. RH23, Edwin Duque nag-ulat sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin. Ita, bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At muli, paalala ho natin sa ating mga suki, ngayon po ay at 30 ng Setyembre 2025, Martes. Kasama na natin si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning.
Good morning, sir, at sa lahat pa po na ating mga kababayan. Ngayon nga po, may easterlies na nakakaapekto sa bansa at nagdudulot po ito ng maulap na papawarin dito po sa Quezon, Rizal, Bulacan, Metro Manila, buong Bicol region. So mataas pa rin ang chance na mapagulan natin sa araw na ito sa mga nabanggit nating lugar. Samantala, sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawarin at may chance rin ho ng mga thunderstorms anytime of the day. Kaya kung saan man po ang ating lakad sa araw na ito, huwag mong kalimutang magdala po ng mga pananggalang sa ulan. So far yan mo ng latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, yung binabantayan nating LPA? Sa ngayon po ay cloud cluster pa lang po ito. At yun nga po, sa ngayon hindi pa naman din po ito pumapasok sa far at hindi pa siya fully develop into a low pressure area. Pero sa nakikita nating forecast kasi mataas yung chance at may potential ito maging bagyo. Mm-hmm. So we're advising the general public to continue monitoring po. Okay. More or less, mga kailan to inaasahan nating papasok kung sakasakali? Based on the... din po in the next 24 hours. Within the next 24 hours? Opo, as cloud cluster or LPA po. As LPA. Kaya lang, kung nanggagaling nga sa bandang karagatan, malaki yung probability na makaipon ng lakas, no? Yes po, tama. Yun ang isang problema natin. Anyway, sige Ma'am Lori, ingat po ha. Maraming salamat. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Samantala, kasama na natin si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po si Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Last day na ngayon na September. What's going to happen sa BARM? Yes po si Angel. Hanggang kahapon, tayo po'y tumatanggapan ng mga position paper mula sa iba't ibang grupo, partido, mula po sa iba't ibang kandidato rin. Halos mga naka-60 na po kahapon ng hapon yung ating natanggap ng mga position papers at karamihan po naman ay sumusuporta sa tinatawag na postponement ng halalan sapagkat sa Angel, tama po kayo, mula ngayon ay 13 araw na lamang at hanggang sa kasalukuyan po wala pong lifting ng TRO ang ating pong Korte Suprema. At dahil po dyan ay maaari pong bukas kami ay makapag-desisyon tungkol sa kung talaga bang ipagpapaliban natin ang halalan sa Bangsamoro ngayon darating na October 13. Kasi lapit na eh. Di ba? Opo, Sir Angel, tama po kayo. At talagang ay yung po na tinatawag natin force majeure na isa ay act of God na hindi naman natin inaasahan na siyempre hanggang sa kasalukuyan dahil nga sa pagtigil natin sa preparasyon internally ng COMELEC ay may mga bagay po kami na hindi nagagawa na malaki. Katulad po halimbawa ng training ng mga electoral board, yung mga teachers. Number 2, yung po voters education sapagkat hindi po namin alam kung ano yung batas na atin pong ipapatupad. Dahil nga po sa dalawa halos na batas yan at yung sinasabi yung unang batas, yung BAA 58 ng redistricting ay na-repeal ng BAA 77 na na-TRO naman, Sir Angel, ng ating katastasang hukuman. Kaya nga so paano yun? Yung mga na-imprenta nating balota? Wala na. Yung mga balota po na andyan lang naman yun, Sir Angel. Pero yung po na-imprenta nating balota, yan po ay nakabase sa unang districting ng Bangsamoro. At siyempre, nung magkaroon sila ng panibagong batas, yung BAA 77, na napaka-later pa, medyo na-late, yung pagka-enact nito, Sir Angel, ay nakakomplicate ng ating sitwasyon. So, ibig sabihin, yun po yung dahilan kung bakit hinihintay natin malilit ba yung TRO, madideklara bang unconstitutional yung pinakahuling batas, yung BAA 77 na hindi namin napaghandaan. Dahil ang pinaghandaan namin yung unang batas, yung BAA 58. Kaya po, again, sa ating mga kababayan sa Bangsamoro, medyo yung kalituhan yan, yung mismong problema yan, maaari yan po ang maging dahilan kung bakit ang eleksyon ay marireset o mapopostpone. Nako, magkano nagastos na natin so far, Chairman? Ang budget po para sa Bangsamoro, Sir Angel, ay 2.5 billion pesos. Maaari hindi ito kasing laki ng mga iba, pero siyempre, inuulit ko kapag ang isang halalan ay nare-reset, ay kalimitan lagi may gastos. Siyempre. Itong eleksyon ay na-reset at ang sinabi halimbawa ng ating Korte Suprema ay yung BAA 58 ang ating pong gagawin o gagamitin
kailangan po natin ng dagdag ng mga kulang-kulang 50 million pesos. Pero kung ba 77 po ang gagamitin natin sa Angel, yung pinaka-latest nilang redistricting na PRO, kailangan po namin mga 774 million naman. Naku. Ano yan? Magiging supplemental kung sakasakali? O naipasok na natin para sa 2026? Wala po sa Angel, hindi po natin ito naipasok sapagkat siyempre yung pong budget ay na-submit na at the same time nakihiring na po yung budget namin ng House of Representatives at hindi naman namin ina-anticipate yung ganitong klaseng development pangyayari. So kung sakasakali man, maaaring tayo humingi mula sa ating palasyo sa tinatawag na contingency fund para lamang mapunan itong budget na ito. So hindi naman po ganun kalaki, maaaring maihanap din ng COMELEC ng pagkukunan yung ganyang klaseng budget. But again, hanggang ngayon po, medyo uncertain pa tayo dahil hindi po namin talaga alam kung ano yung batas na ipapatupad ni COMELEC. Suspended din bang kampanya? Hindi. Hindi po namin ito pinatigil, Sir Angel. Lahat ng kampanyahan ay tuloy pa rin. Yun nga po yung reklamo rin ng mga kandidato at naunawaan natin sila. Sabi nila, hindi nila alam kung titigil sila sa pangangampanya. Number 2, hindi rin namin po tinigil yung po mga tinatawag na prohibition tulad ng gunman. Nandiyan pa rin po, tulad din po, Sir Angel, noong mga public works ban, social services ban, at siyempre yung mga paggastos ng mga LGU dyan sa Bangsamoro ay naka-hold. Pero pwede sila humingi ng exemption mula sa COMELEC. So, katulad din po ng pag-deploy namin ng mga PNP, AFP na forsa sa Bangsamoro ay patuloy pa rin po, katulad ng pag-ikot at paggalaw din po nila sa area. Pati po yung mga checkpoints at Angel ay tuloy-tuloy. Pero ang amin pong pinahinto, yung internal na preparasyon ng Commission on Elections. Kung hindi po kasi tayo hihinto, so Angel, masasayang. Sabihin sa atin ng Korte Suprema, opo, may TRO sa inyo bakit hindi kayo sumunod? So, anong timetable, Chairman? Within the week? Sa Angel, dapat ngayong linggo ito makapag-desisyon ng COMELEC kung talaga bang itutuloy o hindi sapagkat meron pong batas. Yung Republic Act 12123. Yung batas na yan ay nagsasabi na dapat ang halalan sa Bangsamoro sa halip na mangyari ng Mayo 12, dapat ay sa October 13. Kaya nga lang po, kahit na meron tayong schedule na date ng halalan, kung wala ka namang posisyon na ihahalal dahil nga po dito sa kalituhan na ito, so sa part po ni Commission Election, kung sakali po sa Angel na magdeklara tayo ng postponement, nakalagay po sa batas sa Omnibus Election Code, pwede po magsagawa ang COMELEC ng halalan 30 araw kapag ka nawala na yung dahilan kung bakit mapopostpone ang halalan. Okay, sige. Abangan namin, Chairman. Daming sakit ng ulo, Ay, sa Ginoong buhay ito. Tapos, meron pa kayo iniimbisigahan ng mga donors, ano ha? Kumusta na nga pala yun, Chairman? Yung mga Sir Angel? Ako, 55 po lahat-lahat yun. 55 yung mga contractors na atin pong iniimbestigahan. At siyempre, kung may magkaganon, ay meron pong karampatang mga kandidato naman na tumanggap ng mga donations na yan. Hanggang sa kasalukuyan sa Angel, hinihintay pa rin po natin ang konfirmasyon mula sa DPWH tungkol sa mga 55 na ito na kontratista kung talaga bang sila na kontrata sa pamahalaan o baka private contractor. Yung pong sa isa na kandidato at na umamin kasama yung kanyang contractor, ay sumagot na po sila, pinatawag yung mismong contractor nung nakaraang araw at umatin naman po lalo yung abogado niya. At ito po ay nagpadala naman ngayon ang aming opisina ng karampatang liham doon sa kandidato para naman siya ang pasagutin. Para po pagkatapos niyan, ito po ay didesisyonan na ng opisina na yan. Hindi naman kayo privy na, hindi kayo at liberty na ilabas na yung kanyang sagot, Chairman? Later po, ilalabas natin sa Angel sapagkat siyempre kahapon naman po ay nag-privilege speech siya tungkol sa bagay na yan at kinakailangan naman din na madesisyonan din kagad yung kaso upang hindi po may agam-agam kahit paano makita talaga kung may kasalanan ba o wala. At the same time, patuloy po naman doon sa ibang kandidato rin o iba ring contractor. Kasi napaka-unfair kung bakit siya lang nauna o sila lang nauna. Although, siyempre,
dahil sila kasi ay may pag-amin. So 55 ba? Doon sa 55 kasama na si si Senator, no? Yes po, kasama po siya, ang dating Senate President, at yung mismo kanyang contractor na umamin doon sa mababang kapulungan. Sige, abangan namin. Ay, so mas nagiging exciting ang araw na ito. Chairman, thank you for joining us. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Magandang umaga si Angel. Mabuhay po. Salamat. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Magandang umaga, Pilipinas! Yan, sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kang limutan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compounding proof alcohol. Ayan po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, standby ho kayo ha. Mamaya may mga ibibida ho tayong mga MSMEs, yung ating mga Pinoy entrepreneurs. 5:16 ang oras sa buong kapuluan. 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga, pinag-aaralan na ng gobyerno na itaas ang hanggang 35% ang taripa sa bigas oras na matapos ang kasalukuyang import ban. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr., tinutukoy na nila ni Finance Secretary Ralph Recto at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go kung magkano magiging taripa. Kabilangan niya sa kanilang kinukonsidera nga ay 20%, 25% at 35% na rice tariff. Umaasa naman ang kalihim na makabubuo sila ng desisyon bago matapos na ang ipinatutupad na import ban. Dalawang probinsya sa Mindanao ang nakitaan ng hindi kompleto o mga Ghost Farm to Market Road Project. Naku! Eto ngayon, mahahabol na naman yung mga Road to My Farm. Itong nasilip ng Department of Agriculture sa kanilang ginawang pag-audit sa mga infrastructure program para sa sektor ng agrikultura. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr., dalawang maanomaliang proyekto ang natukoy sa Davao Occidental sa pagitan ng 2021 at 2022. Isa namang ang hindi natapos at hindi pa nagagamit na daan natuklasan sa Zamboanga del Norte. Hindi pa dinidetalya ni Secretary Chularol ang halaga ng mga proyekto habang patuloy ang kanilang isinasagawang validation. Pero pagtitiyak ng kalihim, iuulat nila sa Pangulong Marcos ang mga nakolekta nilang mga impormasyon. Eto, mas marami itong mga Road to My Farm. Alam mo ninyo, sisipag talaga ng ating mga mambabatas. Inuuna nila ang kapakanan ng kanilang mga farm. Isama na rin sana natin yung mga dispalinghadong mga irrigation canal. Literally, irrigation canal. Mantakin ho ninyo, ang lapad 1 foot, ang lalim 1 foot. Paano nag-irrigation canal yun? Sus, may ginoong buhay ito. Ang dami ho niyan sa Mindanao. Higit 1.5 million pesos na laga ng Cebu na samsam naman sa bahay ng isang high-value target sa Urdaneta City sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasani at kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Isang malaking tagumpay ang naitala ng Pangasinan Police Provincial Office matapos maaresto ang isang high-value individual drug suspect at nasamsam ang tinatayang 1.56 milyon pisong halaga ng hinihinalang Cebu sa pagsusilbi ng search warrant kahapon ang madaling araw sa ulat ng Dagupan City PNP na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Marbil Mercolio. Bitbit ng mga otoridad ng search warrant na pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit Pangasinan PPO kasamang Provincial Intelligence Unit, Regional Drug Enforcement Unit ng PRO-1, PDIG SOU-1 at Dagupan City Police Station nang halugugin ang bahay ng suspect na isang high-value individual, 51 anyos mangingisda at residente ng lungsod, nakabilang sa Regional Priority Target. Nakumpiska sa bahay ng suspect ang 12 medium sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang Cebu na may kabuang timbang na humigit kumulang 230 grams at may street drug price na
1,564,000 pesos at iba't ibang drug paraphernalias. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station ang suspect at inihahanda na ang kaso na paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Arisarte Tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Sinusuportahan naman ni Senator Bongo ang pagbibigay ng sapat na pondo para sa Office of the Vice President ay inaasahang pakikinabangan ng mahihirap na Pilipino. Ayon kay Senator Go, Vice Chair ng Senate Committee on Finance, nanghihinayang siya sa serbisyo at tulong na pwede sanang mapakinabangan ng mahihirap nating kababayan kung naibigay ng buo ngayong taon ang budget sa tanggapan ni BP Inday Sara. Kapag himay ng Senado sa proposed 2026 budget ng OBP, sinabi ni Senator Go na buong-buo ang tiwala niya na gagamitin ni BP Inday ang budget para makatulong sa taong bayan, partikular na sa kabilang sa marginalized sector. Kung strikto po si dating Mayor, dating Pangulong Duterte sa panggobyerno, mas strikto po si VP Sara. At alam ko pong magagamit talaga ang pondo para sa pantulong sa ating mga kababayan kesa naman po napupunta lang sa flood control na gatasan po ng ilang mapagsamantala. Nasa 902.89 million pesos ang panukalang budget ng OBP sa susunod na taon. Nakagad namang nakalusot sa Senate Finance Committee matapos magmosyon si Senator Mig Subiri na bigyan ng parliamentary courtesy si BP Inday na siyang nangunguna sa Office of the Vice President. Tumaas naman sa 23.1% ang 2026 budget ng OBP mula sa dating 733.19 million pesos lamang ngayong taon. Sibwak sa pwesto ang 6 na pulis Batangas matapos magpaputok ng baril sa birthday party ng kapwa pulis sa Lipa City. Ang mga ito dapat talaga disarmahan, ano ha? Nagsasayang kayo ng bala. Ayon sa PNP Internal Affairs Service ng Internal Affairs Service Regional Director Colonel Ruel Perer, iniimbestigahan na ang mga naturang pulis matapos kumalat ang video sa social media. 5 sa kanila ay nasa custody na ng Personal Holding and Accounting Section ng Batangas Police Provincial Office. Yung isa naman pinaghahanap pa. Isinuko na rin ang mga ito ang kanilang mga service firearm para sa ballistic at cross-matching examination. Sakaling mapatunayan guilty sila sa grave misconduct, posible silang mapatawan ng suspensyon o dili kaya tuluyang dismissal sa serbisyo. Kaya nga po, patuloy-tuloy na ang paalala, pagkagagamit ho kayo ng baril, gamitin ho ninyo sa pagkandak ho ninyo ng trabaho. Ngayon, kung gusto nyo magpaputok, punta kayo ng firing range. Di ba? Hindi yung pupunta ka sa birthday party, pagka nalasing ka na, papuputok ka ng baril. Kung may tamaan ng ligaw na bala. Di ba? Naku. Ay, naku. Kailan ba natin madidisiplina mga pulis? Maganda umaga, Pilipinas! Pinaigting pa ng Philippine National Police ang pagbabantay laban naman sa mga peking donation drive sa social media sa gitna ng pagtulong ng mga Pilipino sa mga biktima ng bagyo. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inuutos na niya sa Anti-Cybercrime Group na tutukan ang mga kahinahinalang solicitation online. Kabilang dito ang website at e-wallet transaction upang matukoy, mahuli ang mga walang hiyang scammer. Paalala ng opisyal sa publiko, siguraduhin munang beripikado, lihitimo ang mga donation drive bago magbigay ng tulong. Sinabi pa nito kadalasan kasi na ang mga lihitimong kampanya ay inuorganisa ng kilalang charity group at may mga opisyal na anunsyo o verified social media pages at tamang bank accounts. Maganda umaga, Pilipinas! Ay nako, alam ho ninyo, isa sa mga pinagmamalaki ho talaga natin ay mga MSMEs natin. Bakit ho kanyo? Mahigit 99% po ng ating ekonomiya, ang bumubuhay dyan ay mga MSME. Yung mga malalaking kumpanya, wala pang 1% yun eh. More than 1% siguro, kasama na yung mga medium. Pero ang talagang, nagpapatakbo ng ekonomiya, nagbibigay ho ng empleyo, ay mga MSMEs. Yan, ha? Baka kasama ho natin ngayon ay ilan ho sa mga nagsisimula pa lamang ng mga MSMEs. At ang ibibida ho natin ay meron silang nalalapit na ang tawag dito, event, ano ha?
Sila na nga magkwento, ba't ba natin pinauunahan? At teka muna, bago natin ibida itong ating mga suki mula po sa Mimaropa. Trade fair ito ng Mimaropa. Bago natin ibida yung habang nagkakapiho sila dito. Alamin muna natin ang report mula kay Roel Saldico. 20 pesos na bigas ilulunsad sa Masbate ngayong araw. Diyos marahing aga, Roel. Diyos marinaga, Kuya Angel, bilang pagtulong sa baga ng salanta nagbagyog Opong sa probinsya ng Masbate. Ilunsad ngayong araw ng Department of Agriculture, Region 5, ang pagbenta ng 20 pesos na per kilo ng bigas. Arangkada ang programa sa pamagitan ng Kadiwa, katulong ang Food Terminal Incorporated at National Food Authority, NFA Bicol. Dito ay maaaring makabili ang bawat mamili ng hanggang 10 hanggang kilo ng bigas basta't mapakita lamang anya ng government-issued ID. Kasabi nito, nagpatuloy ang bantay presyo monitoring ng Department of Agriculture Bicol dito sa Masbate. Nakasalukuyang nasa lalim ng state of emergency na calamity matapos ang panalasa naman ng bagyong Opong. Mula dito sa Lalawigan ng Masbate, ito si RH18 Roel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Roel Mabalos. Maganda umaga, Pilipinas. Nakikiramay nga pala tayo actually last week pa pumanaw si Governor Renante Tolentino ng Aurora. Ang kanyang labi ay nandyan ngayon sa Dipakulaw. May necrological service ngayong araw na ito, September 30, sa LGU Dipakulaw hanggang gabi sa kanyang tahanan, South Poblacion Dipakulaw, Aurora. Tapos bukas, October 1, 3:30 p.m. naman, necrological services sa huling gabi ng kanyang burol sa provincial government dyan po sa Aurora, sa Baler. Tapos, October 2, alas 9 o alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, may banal na misa ng St. Teresa's Parish sa Dipakulaw, Aurora. Alas 9 naman, paglakad patungong sementeryo at alas 9:30 onwards ang paglilibing. Ayan, sa lahat ng mga kakilala, kaibigan at mga kamag-anakan ni Governor Renante Tolentino ng Aurora, yan po yung schedule hanggang sa siya po ay ihatid sa huling hantungan. Muli nakikiramay po tayo kay Director Dong Tolentino, ang kanyang kapatid. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday muna sa aking kaibigang Attorney Barwin Scott Villordon. Ayan, si Barwin po ay dating labat, assistant labat dyan po sa Japan. Pero ngayon nandito na sa Pilipinas at isa ng practicing lawyer. Magaling na abogado ito. Anak po siya ni Justice Villordon at ang kanyang may bahay ay ang magandang si El. Palmones. Pamangking ko po yan. Kaya must greet. Ayan, Attorney Barwin Scott Villordon, happy birthday. Maganda umaga, Pilipinas. At baka makakalimutan ko rin ito. Babatiin muna natin. Babatiin muna natin ang BIR Taguig. Alam ba ninyo na meron palang nadali sa entrapment operation dyan po sa Taguig na isang revenue officer? May kasama siyang accountant. Nadali ng NBI at ng BIR kahapon sa isang entrapment operation. Yun. Yung helper nung revenue officer, ang siyang tumanggap ng mga goods in behalf of the examiner. Yan. Tapos galing doon sa accountant. Ang tanong natin, bakit ito hindi i-disclose sa media? Nahihiya ba kayo sa inyong accomplishment? May nahuli kayo sa entrapment? Ngayon lang ako nakakita. Entrapment, di ba dapat yung pinapublicize? Papakita mo na meron ka talagang nahuhuli. Merong napapanugot sa batas na mga gumagawa ng karumal-dumal na mga katarantaduhan, nangingikil sa mga kliyente. Ayan, nadali ito ng NBI at saka ng BIR sa isang entrapment operation dyan po sa Taguig. Bakit kaya silent sila? May pinapalo up pa ho kayo? May pinapalo up o gusto nyong itago ang naturang problema? Mukha din ba yan ang pagtatago nung mga bulletproof na mga sasakyan ng ilang mga taga BIR? Tatanong ako,
Bakit naman kailangan ng mga taga-BIR ng bulletproof vest, ng bulletproof na sasakyan? Gaya ng bawa nitong si Mr. RM. 3 ang kanyang bulletproof na sasakyan. Sir, ganun ba karaming atraso mo sa mundo? Bakit? Ito ba yung hinahabol nyo sa ghost receipt? Balupit, magkano bang bulletproof na sasakyan ngayon? Okay na yung presyo siguro. Pagbalagay natin ilang milyon. Magkano ang gasolina? Kasi mas mabigat yun eh. Yun ba kayang sustinihan ng inyong sweldo? Tsaka nagtataka nga ako eh. Bakit kinakailangan na kayo po ay gumamit ng bulletproof na sasakyan? Kung wala ka namang kasalanan, di ba? Ako nga, nagtataksi nga eh. Sa namin nagagagalit dito, sa araw-araw kong binabatikos eh. Bakit itong mga ito? Mahirap talaga pagka ghost ang hinahabol mo, Kumusta na ba yung koleksyon natin sa ghost receipts, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ayokong maniwala na may mga nagpapagawa ng mga malamansyong mga bahay, mga resort. Ayokong maniwala dyan eh. Kaya lang, bakit yung inililihim yung entrapment operation? Bakit ning inililihim? Bakit kayo gumagamit ng bulletproof na sasakyan? Are you afraid of the dark? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako, mabuti pa itong makakausap po natin. May malasakit sa kalikasan. Ang ginagamit po nila ay mga recycled na mga material. Ayan, Kasama natin dito sa studio para po sa Obra Mimaropa Trade Show Event. Unahin muna natin si Jonathan David Laksamana. Jonathan, magandang umaga sa iyo. Yan. Kumusta ka na? Magandang umaga po, Kuya Angel. Ayan, oo. Bakit nyo naman napag-diskitahan ang mga recycle, itong mga basura? Itong mga recyclable na ito. Si Sir Melvin po, yung atin pong MSME from Marinduque. So sila po. Hindi, pero karamihan, anong aasahan natin sa Obra Mimaropa? So sa Obra Mimaropa po, since ito po yung regional trade fair po ng Mimaropa, we invited po mga creative MSMEs din. So previously kasi mostly non-food, yung mga food na products natin. So actually yung obra po last year lang po siya nag-start. Okay. So gusto namin na i-include po yung mga creative industry. So kagaya po ni Sir na gumagawa ng mga upcycled na mga from yung mga wood, na mga driftwood. So we want to explore more MSMEs. Kaya po yung tema din ng aming trade fair this year ay marami pa sa Mimaropa. Marami pa sa Mimaropa. Yes, so maraming flood control o maraming maraming magagandang proyekto. Ayan. Maraming pwedeng pakinabangan. Teka muna, may nakikita ng Coco Bite. Ano naman to? Ito po, Sir, from Romblon. So, Romblon naman yan. Ito naman, meron kasi tayong program sa DTI po na focus po sa coconut industry. Okay. So ito po yung from Shapes Bake Shop ng Romblon. So gawa sa cookies, sa coconut. Mabuti binanggit mo yun. Ang alam namin sa Romblon, marmol. Opo. So meron din pong meron din tayong cookies na ayan. So ito naman, Sir, sa Marinduque din, yung cocoong. Marinduque naman. So bagoong siya pero made from cocoong. Coconut. Yes wow, po, galing cocoong. Ano yun? May, wala po siyang shrimp. So paano yung pinalat? I think po siya. Ayun ang sikreto. Yes. Tikman nyo. Tikman nyo para malaman nyo. Cocoong. Paano kaya pinaalat ito? Baka naman itlog na maalat. Hindi naman. Hindi naman. Okay. Tapos meron din coco pastillas. Yes po. So ito po, bago rin po. Si Rials po from Palawan, gumagawa siya ng mga banana crackers, banana chips. So nag-explore siya na since yun nga po yung coconut, parang ito yung focus na So nag-try po siya ng coco pastillas. Ang dami pwedeng gawin, bukod pala sa buko, bukod sa kopra, ang dami pa tayong mga high-end material. Teka, kailan mo na itong Obra Mimaropa? So ang Obra Mimaropa po natin ay gaganapin sa October 2 to 5. So sa Glorieta Activity Center, Makati City. Sosyal, Glorieta talaga, Yes po. Kasi bagay, pagka nakita nila yung mga produkto na ibibida natin mamaya, talagang pang high-end naman talaga ito. Yes po. Kailan to ulit?
October 2 to 5. October 2 to 5 ba? Yes po. This week This din? week na po. This week. Okay. October 2 to 5. Thursday, Friday yan. Ano ha? Thursday hanggang Sunday po. Thursday hanggang Sunday. Thursday hanggang Sunday. So, Ayan, may oras pa. Oo, para ho doon sa naghahanap ng mga makabagong mga produktong pwede nyong i-export. Export ready na ba ito, Jonathan? Ito po, sir, si Shapes. Marami pa po tayong mga... Ilan ba exhibitor natin? Sa ngayon po 59, but 59. we have 124 MSMEs. Hoy, magandang umaga sa mga taga-Taiwan ha. Baka naghahanap kayo ng pangregalo dyan ha. Ito ho yung mga ibibida natin. Okay. Sige, Jonathan, thank you ha. Kapi-kapi ka muna dyan ha. Locally made dyan. Brewed by DCRH. Ayan ha. Oo. Magkano to? Joke. si Sir Melvin Bito naman, may-ari ng Melvin Upcycled Coastal Litters Handicraft. Alam mo niyo, saludo kami sa mga ganitong klase ng artist na ang pagmamalasakit ay sa kalikasan. Oo. Sir Melvin, good morning ho sa inyo, no ha? Good morning po, Sir Angelo. Oo, saan nyo naman ha po? Pero kayo artist ho talaga kayo? Frustrated artist. Frustrated pa yung lagay na yan, ha? Hindi, pero kayo mismo gumagawa niya? Ako po ang gumagawa. Ako po isang menro, at dating MDRRMO. So nakita natin yung problema sa basura. Ito yung mga coastal litter. Yes. O, panggatong lang dati yan Oo, nung kabataan namin, panggatong. At sabi ko, yung basura kasi, pag nagko-coastal cleanup tayo, ang pinapapulot laang ay yung mga plastic. Oo. Pero kung titingnan natin, mas marami yung... Recyclable. Hindi recyclable to. Upcyclable. Upcyclable. Like that, ano ha? O nga, ba't mo naman sasabihin i-recycle mo lang? Pwede mong i-upscale. I-upscale natin. Halimbawa, ginagawa sa ibang bansa, yung plastic, ginagawang road pavement. Road pavement, ano ho? Ganon ginagawa nila sa Kuwait. Dito lang naman sa atin na pagka may plastic, baha. Yeah. Di ba? Sa ibang bansa, walang baha kasi nire-recycle nilang plastic, ginagamit for upcycled material. Okay. Sir, gaganda ng mga ano nyo. Magkano ba yan? Pwede mo sabihin? Mura lang to. Hindi nga totoo. Actually, ito, 2,000. May portrait tayo, 2,500. Ito? Yan, o. 2,000 lang to? Huwag nyo nang alisin, ha? Babayaran ko mamaya yung dalawa. Di ba? Ang galing, ano, ha? Ito, wall clock. Wall clock. Actually, diyan tayo nagsimula at nakita natin na walang mga produkto na pangbigay. Usually, ang ginagawa sa Marinduque ay mga butterfly. Hindi tayo pumapatay ng nature. Lalo na yung pollinator na butterfly. Ang ginawa natin, nagbibigay tayo ng basura, gumagawa tayo ng basura na ipabibigay at iali sa Marinduque. Teka muna, itong wall clock na ito, ano ba ito? Dugong ba ito? Hindi. Ano yung isda yan? Pufferfish. Pufferfish yan. Ang kwento niyan, Sir Angelo, nagko-coastal cleanup tayo, na tusok tayo ng aroma. Dinikit natin para hindi na matusok yung iba. Magaling. Pero ano yung pinaka-pin niya? Aroma. Anong aroma? Yung parang tumutubo ito sa dagat at sa ilog eh. Yung mga kanyan aroma na tree. Ay yun yung tawag sa atin. Yung pinanggagaling ng aromatic. Hindi. Akala ko tinik ng tawag dyan. Nung suha, parang ganyan, pero hindi ganyan. Mas mahaba yan, makita mo. Ito, ang ganda nitong kabayo. Bunot ng nyug yan, ano? Kasama siya. Actually, ang ginagawa lang natin ay mga drip wood nung una. Nagsimula tayo nung 2022. Nakita natin, nung pinaparegister natin sa sa DTI, hindi pala pwede yung drip wood. Kasi may mga sila nag-isip tayo ng mga pangalan at nakita natin na pwede ay upcycled coastal litter. So yan. So hindi lang drip wood. Ngayon, kasama ng coconut na sino-showcase din ng Mimaropa Obra Mimaropa. Marami pa naman kayong doon sa exhibit, ano? Marami tayo. Okay. Magkano ito, tong horse na ito? Ganun din. 2,000 din? 2,000 din. Pwede nyo nang iwanan yan, ha? Hayaan nyo na sila maghanap doon ng kanila. Pero meron ganyan doon. Hindi, for sure, kakaiba. Itong maganda sa drip wood, sa art nito, kahit parehas lang yung ganitong masterpiece, walang parehas. Ang maganda nito, pinapakita sa atin yung life to death and to reborn. Galing. Oo. Anong shelf life niyan? Kasi yung iba, syempre, naapektuhan din ng pagtakbo ng panahon, naapektuhan ng moisture, Itong kabayo na ito. Ito maganda dito sa drip wood, na materials niyan. Ito po ay treated by nature. So ito ay mula sa
bundok. Oo. Gawa ng mga... Kumbaga nag-survive na. Doon sa mga... Resilient ito. Yun. Upcycled materials. Ano ha? Kaganda, no ha? Oo. Malas nyo lang, naunahan ko na kayo. Ano ha? Wala na kayong mabibiling ganyan doon. Ano ha? Dinala niya na ito pinakamaganda. Ano ha? Actually, ang dala natin ay mga 45. Ay nako, baka isang araw lang yan. Hindi ito maganda. Sana nga po. Maniwala ho kayo sa framing pa lang, panalo na. Hindi ba kayo malulugi niyan? Pwede naman pong itaas. Pag tumatawa do sa amin, pataas para mabigyan natin ng value. Hindi ho lahat ng tumatawad pababa. Ilocano ho ako, kayo hindi na ho ako tatawad. Bawiin nyo na lang doon sa promotion. Jonathan, again, anong booth si Sir Melvin? So si Sir ay sa Bayanihan Exhibit. Bayanihan Exhibit. Marinduque. Okay, Bayanihan Exhibit ng Marinduque. Ayan, okay. Sige, Jonathan, paki-invite muli ang ating mga kababayan. Ayan po. So sa lahat po ng mga listeners and viewers po natin, we invite you po sa darating po na Obra Mimaropa sa October 2 to 5 sa Glorieta Activity Center, Makati City. So marami pa po tayong mga produkto po na galing sa Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan and Romblon. Marami pa po kayong makikita, matitikman ng mga pagkain at ito po actually from Palawan din po ito, mga recycled na ano po out there. So maganda kayo may suot eh. parang Chinese Japanese kimono, no? Pero gawa sa katsa. Ayan. Katsa lang ba yan? Opo, yan. Ba't dati ka bang panadero? Joke, hindi. Okay, so Obra Mimaropa sa Glorieta, dyan po sa Makati, October 2 hanggang sa Sabado yan, ha? Sa Linggo. Linggo, okay. Basta naghanap, sabi ho ni Sir Melvin, yung kanyang mga obra, konti lamang, kaya first come, first serve to. Damihan mo kasi sa susunod. Ano, ha? Sa Romblon ba, meron kang, ano to? Sa Marinduque. Sa Marinduque, meron. Actually, ito ay per order. Anong nangyayari? Pag nag-post ako, pwede tayo. Anong website? Customize. Yung pangalan ko rin sa Facebook. Melvin Vito. VITTO. Yan. Melvin Vito. Sa mga hindi aabot na pwede pala magpa-customize. Ano ba? Family picture namin. Pwede. Actually, yung mga secretaries, siguro 3 senador na nagawa natin. 5 secretaries, mga 10 undersecretaries ng ginagawa natin na portrait. Congressman? Meron. Lagyan mo ninyo flood control. Hindi. May congressman na rin at yan. Natin. Anyway, sige. Basta Obra Mimaropa ng DTI dyan po sa Glorieta Mall sa Makati, October 2 hanggang sa Linggo po yan. Pumunta ho kayo doon para ho sa mga pangregalo ho ninyo. Ano? Nalalapit na ho Pasko. Ito ho yung pinakamagandang timing. Mantakin nyo, ganitong klase kagagandang obra. Ganun lang yung presyo. Hindi ko na uulitin. Baka mamaya tumawad pa sila na mas mataas. Ayan, ha? Sir Melvin, Jonathan, thank you for joining us. Magandang umaga, ha? Oras mo na sa buong kapuluan, 47 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Maganda! Ang bilis ng oras, 6 na minuto na lamang bago po mag-8 na umaga. Binida natin kanina yung mga MSMEs. Ito naman, Tangerine Chocolate, produkto naman ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate ay gawang lokal, but 100% gawang lokal, pero taste and looks global. Tinulungan po ng DTI at ng DOST. Available po yan sa 0919-0955-935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sabi niyo sa bawat tangkilik ko natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Investigasyon ng Senado sa flood control scandal dapat na ituloy. Ayon naman sa isang commuters group, detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
Good morning, Kuyang Angel. Iginiit ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na bagamat hindi husgado, dapat pa rin ituloy ng Senado ang investigasyon sa flood control scandal upang makita ng tao ang lawak ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay LCSP founder Atty. Ariel Inton, karapatan itong malaman ng sambayanan. Sa usapin na baga nahuhusgahan ng guilty ng taong bayan, ang mga sangkot at nababaliwala ang prinsipyong innocent until proven guilty. Sinabi ng abogado na tulad ng mga senador, may opinion din ng sambayanan na tinatawag na court of public opinion. Hindi man anya makapagsentensya ang taong bayan tulad ng hukuman, karapatan pa rin nilang malaman ang katotohanan. Ang hiring anya ng kapulungan ay in aid of legislation para bumalangkas ng batas laban sa korupsyon at maaari rin silang magrekomenda kung sino ang kakasuhan pero hindi silang aabsuelto o sisentensya sa may kasalanan. Idiniin din ng LCSP founder na wala pang karapatan na mag-iit ng innocent until proven guilty ang isang nasasangkot hangga't wala pang kaso na naisasampa laban sa kanila. Pakinggan natin ang abogado. Kayo, mga senador, opinion niyo lang yan eh. Hindi naman kayo husgado eh. No? Ganun din ang taong bayan. May opinion sarili. At the end of the day, kapag nasampa na yung kaso, ay hopefully mapanagot ang mga may kasalanan. Ano? Sigurado ba tayo doon? Well, sometimes the truth collides with the rule of law. Ito si Giselle Rico Ford para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, PNP binalaan naman ang publiko sa mga nagpapanggap na anti-cybercrime group. Detalye na balita mula kay Ijal Parosa, RH52. Ijal, good morning. Ijal? Naku, naputo si Ijal. Ijal, nawawala sa inyo, naputol nga. 3 minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Oy, nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkakaringgal sa ba? Humihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaflex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, at glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kaya kahit na nagkakaedad na, bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaflex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaflex ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Okay na dito muna tayo. 173 municipalities na wala ng power supply dahil pa rin sa magkakasunod na bagyo, pero sabi ho ng DOE na i-restore na. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal. Kuya Angel, sa report ng National Electrification Administration UNEA, 173 sa 249 na munisipalidad ang nawalan ng kuryente dahil sa gawpit ng mga nagdaang bagyo. Pero sa ngayon ay 69.88 o 48% na ng mga ito ay naibalik na sa normal na estado ang supply ng kuryente. Sa ulat ng NAIA Disaster Risk Reduction and Management Department, ang estimated cost ng pinsala sa mga pasilidad ay umabot na sa 52.1 million pesos. Ang pinsalang ito ay sumasaklaw sa 17 electric cooperative sa buong bansa. Kabilang na ang Abreco, Batanelco, Beneco at iba pa. Ang mga line work team mula sa Task Force Kapatid ay patuloy na nagsisikap na ayusin ang power line sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Sa kasalukuyan, may 11 electric cooperatives pa rin na nakakaranas ng partial outages, habang ang Maselco sa Masbate ay patuloy na nakakaranas ng total power interruption. Ako si Bal Gonzales, DZRH na sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. Balikan natin si Ijal Parosa. Ijal. Kuya Angel, ginagamit na ng mga kawatan maging ang muka at pangalan ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Bernard Yang para makapambiktima. Yan ay nabukin ng PNP-ACG ngayong papalapit ng Christmas season kung kailan inaasahang maglilipang ng muli ang mga scammer. Sa tulong pakitaan sa Camp Crame, sinabi niyang na nag-aalok ng tulong sa mga cyber-related na kaso ang peking ACG page sa social media, pero nagpapabayad naman. Iginip ng general na hindi naniningil ang tunay na PNP-ACG na maaaring lapitan naman nagre-reklamo sa cybercrime. Aniyang, tukoy na ng otoridad ang nasa likod na ikaapat ng fake ACG page na balak kasuhan ng swindling o estafa sa mga sunod na araw. Samantala, ibinalita pa rin ang ACG na sa kabuuan
bumaba pa rin naman ng 29.62% ang core cybercrime sa bansa mula 395 cases taong September 2024 patungong 278 cases sa parehong buwan ngayong taon. Gayon din, bumaba naman ang 37.07% ng cyber-related offenses mula 607 patungong 382 cases ngayong 2025. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Angel. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, siya Halapalmonas, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa writer na si George Bernard Shaw. Ang sabi niya, I learned long ago never to wrestle with a pig. You get dirty and besides, the pigs like it. Parang blood control lang. With the blood control. Kawawang Pinoy. 6:01 ang oras sa buong Kapuluan.